We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Lunes. Bangkay ng hindi pa nakikilalang lalaki natagpuan sa Batangas City. Dalawang nakaparadang kotse sa Santa Rosa City, Laguna, binasag at ninakawan ng dalawang lalaking nakamotorsiklo. Spillway sa isang barangay sa Lipa City, nakitaan ng bitak. Pagdaan ng mga malalaking sasakyan sa lugar, pansamantala munang ipinagbawal ng barangay. Mahina hanggang sa kawalan ng supply ng tubig, problema pa rin ng ilang residente sa isang barangay sa Batangas City. At iba't ibang aktibidad tampok sa Sinukmani Festival at 337 founding anniversary ng Rosario, Batangas. Kapuso Kate Valdez, Michael Sager, Kokoy De Santos nakisaya sa selebrasyon. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Problema pa rin ng ilang residente ang mahina hanggang sa kawalan ng supply ng tubig sa isang barangay sa Batangas City. Para sa detalye, nakatutok live si Denise Abante. Denise. Sa ikatlong pagkakataon, wala pa ring tugon sa news team ang pamunuan ng Prime Water Batangas City hinggil sa daing ng ilang mga residente sa Barangay Santa Rita, Batangas City kaugnay sa kawalan ng supply ng tubig. Tambak na hugasing kawali, kaldero at mga plato. Yan ang bumungad sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa bahay ni Aling Rosa sa Purok 3 ng Barangay Santa Rita, Batangas City. May ilang linggo na raw kasi siyang hindi makapaglinis dahil walang lumalabas na tubig mula sa kanilang gripo. Magkaroon man, paunti-unti lamang kaya ang kanyang diskarte, mag-ipon na lamang ng tubig sa drum. Puyat at pagod daw ang kalaban nila sa kakahintay ng tubig. Nakakapagbayad naman kami, kaso like puyat nga ang aming inaabot diyan. Araw-araw na ho yan. Ay sa pool pa ho, maganda lang yung mga isang taon siguro yan. 2015, 17 na yan. Huwag nang mga mawalan ng tubig para dire-diretso ang makakapaglaba, ng maaga. Bukod sa pag-iipon, nagpagawa na rin ng tungga o poso si Rosa para kahit papaano makabawi man lang sa puyat sa paghihintay ng tubig mula sa Prime Water. Pinuntahan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang opisina ng Prime Water Batangas City sa Barangay Alangilan, ngunit wala raw doon ang branch manager na pwedeng humarap sa news team. Nakailang tawag din ang news team sa ibinigay na numero ngunit hindi ito sumasagot. Wala pang tugon ang General Manager ng Prime Water sa mga text at tawag hinggil dito. Ang muling pagrarason na lamang ng tubig ng bumbero ang nakikitang solusyon ng barangay sakaling magtutuloy-tuloy pa ang kawalan ng tubig sa lugar. Makiusap uli sa bumbero para masuplayan yung mga taong nangangailangan ng tubig at kahit naman para kahit paano pabigyan ng kaya masolusyonan yung kanilang pangangailangan sa tubig. Baka naman hindi na makahiram o makahingi sa bumbero dahil meron namang porsyon nga na may oras na nagkakaroon. Kung ang mga residente raw ay umaasa sa tuloy-tuloy na supply ng tubig, hiling din umano ng pamunuan ng barangay na maisaayos na ang supply ng tubig sa barangay. Bukas ang aming tanggapan para sa pahayag ng Prime Water Batangas City. Sa panayan natin kanina sa pamunuan ng barangay, pinaplano na rin nilang magkaroon pa ng isa pang deep well upang masuplayan ang malaking bahaging apektado sa kanilang lugar. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Nakitaan ng bitak ang spillway sa isang barangay sa Lipa City. Ang ilang motorista nangangamba. Samantala, pansamantala munang ipinagbawal ng barangay ang pagdaan ng mga malalaking sasakyan sa lugar. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez.
Natitibag na ang spillway sa Sitio Tejero, Barangay Pinagkawitan sa Lipas City. Ang ilalim nito, bumabagsak na ang lupa dahilan ng pagkabitak sa ibabaw nito. Kaya natatakot ang mga motorista at residenteng magdulot ito ng disgrasya. Baka ma-aksidente o maabutan kami na sa aming mangyari yan, yung katulad nyo gayan. Nangangabat, kita ko nga ho Baka biglang baka biglang ang gumong ganyan. Lumambot daw ng lumambot ang lupa dahil sa mga nagdaang pag-uulan. Pinadaraanan pa naman sa mga light vehicles gaya ng motorsiklo at tricycle. Pero ipinapayong wag daanan ng mga mabibigat na sasakyan. Meron pong daan po sa kabila, sa Purok 2 po. Doon po sila iikot. Diretso na po ang Purok 6, meron din po daan antipolo rin po. Gusto ng mga motoristang gawin na ang daan. Dapat to gawin para sa mga tao. Nasilip na raw ng City Engineer's Office ang lugar. Ipalilinis din daw ito. Total reconstruction daw ang gagawin sa spillway. Pero dadaan daw ito sa proseso. Hindi kakayanan naming regular maintenance fund. So siguro, as of now, we're preparing na igawa siya ng programa para sa isang matibay na struktura. Box culvert ang aming proposal. Idadaan siya sa public bidding. Sa ngayon, magre-realign lang daw muna ng culvert sa ilalim ng daan para mapag-agusan ng tubig. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso, magpapatupad ng bawas presyong ilang kumpanya ng langis bukas, June 11. Nasa 60 centavos ang posibleng tapyas sa kada litro ng gasolina, habang nasa 1 peso and 20 centavos naman ang bawas presyo sa kada litro ng diesel at nasa 1 peso and 30 centavos ang posibleng tapyas sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, dahil pa rin ito sa mababang demand, mataas na interest rate at ang paglobo ng produksyon ng langis sa Estados Unidos. Simula ngayong araw, isinama na sa flag raising ceremony ng mga tanggapan ng gobyerno at paaralan ang bagong Pilipinas SIM at Pledge base sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Narito ang report ni Paul Hernandez. Ferdinand R. Marcos Jr. Nagsisilbing arrival song ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong Pilipinas SIM sa mga dinadaluhan niyang mga mahalagang okasyon. Pero hindi na lang sa mga piling pagkakataon ito maririnig. Dahil sa bisa ng Memorandum Circular No. 52 na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin, required na itong kantahin sa weekly flag raising rights sa mga tanggapan ng pamahalaan at paaralan, pati na ang pagbigkas ng bagong Pilipinas Pledge, na bahagi raw ng branding ng kasalukuyang administrasyon para itanim sa mga kawani ng gobyerno ang prinsipyo, may pananagutan at maasahang pamahalaan. Sa isang pahayag ng Kabataan Party List, inalarawan itong brainwashing. Ano naman kaya ang tingin dito ng mga ordinaryong Batanggenyo? Parang sa tingin ko, pangabala lang yun sa... Dahil, yung sabihin, may panibagong pag-aaralan naman sa ulo ng mga bata. At saka, habang oras na naman yun sa ano. Parang hindi na kailangan. Pabor po. Para po magkaroon ng mas makabago. Hindi lang po yung luma, pero mas madadagdagan po. Hindi lang po para sa akin. Para na rin po sa mga bata. Para pong mawawala na po yung mismong tunay na meaning ng kanta. At saka pang ano na po yung kilala lang kay BBM eh. Noong panahon ng nakatatanda at dating Pangulong Marcos Sr., nagkaroon din ng patakaran ng pamahalaan na patugtugin sa mga flag ceremony ang marcha ng bagong lipunan. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, asahan ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na thunderstorm sa ilang bahagi ng Luzon dahil sa umiiral na southwest monsoon o hanging habagat. Ayon sa Pag-asa, magdadala ng maulap na panahon sa Palawan at thunderstorm sa kanlurang bahagi ng Luzon ang hanging habagat. May namataan ding cloud clusters o kumpol ng kaulapan mula sa easterlies. Yan naman ang inaasahang magdadala ng maulap na kalangitan sa bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa datos ng Metro Weather, posible ang heavy to intense rain sa malaking bahagi ng Calabarzon at Mimaropa region ngayong araw. Kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Posible rin ang pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa iba pang bahagi ng bansa. Pinakilig ni na Sparkle Stars Kate Valdez, Michael Sager at Cocoy De Santos ang fans sa Sinukmani Festival Concert sa Rosario, Batangas.
hindi rin nila pinalampas na matikman ang ipinagmamalaking sinukmani ng bayan. Tunghayan yan sa report ni Hazel Alviar. Hindi napigilan ng pagbuhos ng ulan noong Biyernes ang masayang tugtugan at kantahan na sinabayan ng mga manunood ang Sinukmani Festival Concert sa Rosario, Batangas. Nabighani at kinilig ang mga taga-Rosario sa performance ni na Shining Inheritance star Michael Sager at Kate Valdez. Pinahanga rin ni runner Kokoy De Santos ng Running Man Philippines Season 2 ang mga manunood sa kanyang ipinamalas na exciting performance. Ito ba'y bilang handog sa ating mga kababayan para naman maging masigla at masaya ang bayan ng Rosario bilang pasasalamat sa sunod-sunod na blessing sa bayan namin. Kaya po siguro inuulan dahil blessing talaga, na? Hindi syempre makukumpleto ang fiesta kung hindi matitikman ng Sparkle Stars ang ipinagmamalaking sinukmani ng Rosario. Ilan kaya ang maibibigay nilang ratings? Feeling ko bumalik ako dun sa probinsya namin eh. Kasi tawag din dun sa amin, sinukmani. 10. And my cheese, guys, yung cheese talaga, iba yung impact niya sa taste buds. 10, of course. Grabe, ang sarap! Ang sarap! More energy! 10 out of 10. Nagpasalamat naman sila sa mainit na pagtanggap ng mga taga-Rosario sa kabila ng pagbuhos ng ulan. Maraming salamat for having us here. Grabe energy nila. Sobrang hype. Sobrang saya. So, maraming salamat po kasi winelcome kami si Coco at si Kate ng napaka-warm na welcome. Sobrang nag-enjoy ako dito. Nandyan sila umulan at umaraw. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga kapuso na nakasaya ngayong Sinukmani Festival. Kasama si Kenneth Yapiuco, Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Binasag at ninakawan ng dalawang lalaking nakamotorsiklo ang dalawang nakaparadang kotse sa Santa Rosa City, Laguna. Nakatutok si Denise Abante. Mula sa gilid ng motorsiklo ng isang parking lot sa bahagi ng barangay Makabling, Santa Rosa City, lumapit sa nakaparadang puting kotse ang lalaking ito na nakasuot ng helmet. Sinilip ang loob ng sasakyan at bumalik sa motorsiklo. Makikita rin na may iniabot na isang tila gadget ang rider sa lalaking lumapit sa kotse at inilagay sa U-box ng motorsiklo, ngunit muling kinuha at isinilid sa likurang bahagi ng katawan ng rider. Ang gadget, ninakaw pala ng dalawang kawatan sa isa pang kotse na nakaparada sa lugar. Umalis ang rider at angkas nito, ngunit muling bumalik sa lugar makalipas ang 2 minuto. Sa isa pang kuha ng CCTV camera, makikitang tinutungkab na ng isang suspect ang salamin ng kotse at binasag ang salamin at kinuha ang bag sa loob ng sasakyan na mabilis na tumakas. Sa isinagawang follow-up operation, nahuli ang isa sa mga suspect na napag-alam ang isang second-year criminology student. Habang patuloy pang pinaghahanap ang isa pang nakatakas na suspect. Na-locate po natin ang pasado alas 12 po ng gabi, yung motorsiklo po sa Tondo, Manila. At yun nga po na recover po natin na yung mga stolen items. Itong grupong ito ay medyo nakakadami na dito sa area ng Calabarzon at Metro Manila sa ginagawa nilang pagbabasag kotse. Base sa aming mga nakalap na impormasyon, may ginawa din silang ganitong insidente sa mga ilang pang bayan. Ayon sa pulisya, may 4 na miyembro na ang grupong ito na umano'y nang bibiktima sa Kalakhang, Calabarzon. Kaya patuloy na gumugulong ang investigasyon kung nasaan ang ilan pang kasamahan ng 2 suspect. Naibalik naman lahat ng ninakaw na gamit ng mga kawatan. Kumbaga po, sa amin pong assessment ay talagang matagal na nila itong ginagawa. Na-recover po natin lahat. Actually, may ilan pa po kaming na-recover na mga IDs and wallet po na sa tingin namin galing din sa iba pang naging biktima nila sa ibang lugar. At kami po kaya kinukontak po namin yung mga may-ari po ng ID at
para po may sauli sa kanila yung mga na-recover naming ID and ATM cards. Nasa ano po ito? More or less po 140,000 pesos. Yung pong mga items na nakakaw po nila. Yung dito lang po yung Santa Rosa. Panawagan naman ng pulisya sa mga nabiktima ng mga suspect na makipag-ugnayan sa himpilan ng pulisya. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Naitala ng PHIVOLCS ang isang mahinang phreatic eruption sa Bulkang Taal nitong weekend. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Makapal na hamog ang bumalot sa palibot ng Taal Volcano magtatanghali noong Sabado. Ayon sa PHIVOLCS, epekto ito ng haze, gayon din ng volcanic smog o VOG. Patuloy pa kasing nagpapakawala ng sulfur dioxide ang Bulkang Taal na natatrap sa himpapawid. Bukod dito, nakapagtala rin ng mahihinang lindol at isang mahinang phreatic eruption ang bulkan na hindi naman daw dapat ikabahala ng publiko. This is in contrast with the one volcanic earthquake that we recorded between June 6 and June 7. Maliliit lamang ito, 5 volcanic earthquakes lamang. Wala pong pangamba na kataas pa yung alert level ng Taal Volcano for the meantime. Sa kabila ng presensya ng hamog, wala raw naaamoy na masangsang o amoy asupre si Mang June. Lagi rin daw siyang nakatutok sa mga anunsyo ng PHIVOLCS at aktibidad ng bulkan. Dito rin daw kasi niya nalalaman kung makakapalaot pa siya para makapanghuli ng isdang tawilis. Nag-warning sila ng mga alert level, kaya kami palagay loob, alert level 1 pa lang tayo. Kaya wala pa kaming pinakabutong all day sa pagputok. At saka kami hindi hamak lumalabas ng bahay. Sana'y paganyan-ganyan na lang sila, huwag nang puputok ng katulad ng dati dahil talagang apektado kami rito. Ayon sa PHIVOLCS, mabagal daw ang takbo ng hangin kaya naiipon ang mga hamog o sulfur dioxide na inilalabas ng bulkan. Halos 1 to 2 meters per second lamang yung takbo ng hangin. Kapag may steaming kasi, pag hindi ka na-disperse, pwede pa kasing mag-cleaning haze. Wala naman pong na-report na may masangsang na amoy. Although may haze, hindi po. Wala pong kasamang asupre. Most likely, yung SO2 nag-mix na with other aerosols. Sa inilabas na abiso ng PHIVOLCS ngayong araw, walang naitalang aktibidad ang Bulkang Taal sa nakalipas na magdamag. Pero nananatili sa mahigit 11,000 na tonelada ng asupre ang inilabas nito. Sa ngayon, nasa alert level 1 pa rin ang Bulkang Taal. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Naglabas ng pahayag ang San Juan LGU hinggil sa usapin ng umano'y itatayong sanitary landfill sa bayan. Narito ang report ni Paul Hernandez. Hindi ko po papayagan na maging basurahan ang ating bayan. Ito ang naging pahayag ni San Juan, Batangas Mayor Ildebrando Salud tungkol sa usapin ng umano'y itatayong sanitary landfill ng isang waste management company sa bayan. Inihayag ito ng alkalde sa harap ng mga kawani ng lokal na pamahalaan matapos ang flag raising ceremony ngayong araw na napanood din ng live sa social media page ng LGU. Una, pinabubulaanan ko po ang mga haka-hakang payag ako sa pagtatayo ng isang industriya na makakapahamak sa ating mga kababayan. Hindi rin po totoo na tayo ay nabayadan o nabigyan ng pera upang tanggapin ang kanilang negosyo at pasilidad dito sa ating bayan. Ayon sa alkalde, Pebrero ngayong taon na maglahad ang isang waste management company ng kanilang intensyon na magtayo ng kanilang pasilidad sa bayan. Nilinaw ng lokal na pamahalaan na nakasaad sa batas na tanggapin at pag-aralan ng mga request na dumadating sa bayan, kabilang na ang mga investor na nag-aalok ng proyekto at nais magnegosyo. Binigyang diin din ng LGU na hindi nangangahulugang kapag tinanggap ang request ng isang investor ay otomatikong aprobado na ito. Ay sumulat po tayo sa Sangguniang Bayan upang kanilang pag-aralang mabuti ang kanilang intensyon ng pagtatayo ng kanilang pasilidad dito po sa ating bayan. Nagkaroon din po ng ocular visit ang mga departamentong concerned. Iginagalang daw ng alkalde ang proseso ng Sangguniang Bayan at ang pagkonsulta sa pulso ng mga mamamayan. Nangako rin siyang hindi niya pahihintulutang makapasok ang mga industriyang makakasira sa mga likas na yaman na mayroon ng bayan, lalo na't dahilan daw ng patuloy na pag-unlad ng San Juan ang mayabong na kalikasan, magandang karagatan at malinis na kapaligiran. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Sabay-sabay nagaydo ang mahigit 70 pares ng magsing-irog sa Rosario, Batangas. At sa halip na cake, sinukmani ang regalo ng LGU sa mga bagong mag-asawa. Tunghayan yan sa report ni Denise Abante. Ang
Ang pag-iisang dibdib ng Magsing Irog nagsisilbing pundasyon daw ng matibay na samahan ng mag-asawa. Sa Rosario, Batangas, 75 pares ng Magsing Irog ang sabay-sabay na nag-I do sa ginanap na kasalang bayan bilang bahagi ng pagdiriwang ng founding anniversary ng bayan. Kailangan ang mag-asawa hindi lang takot sa isa't isa. Kailangan may namamagitan, which is ang Panginoon Diyos. Para maging matagumpay ang pagsasama ng mag-asawa, kailangan nasa gitna natin ang Panginoon Diyos. Lagi kayo nag-uusap. Dapat, pagka kayo na ikasal na, mag-uusap pa rin kayo. Ang pagtitiwalaan lang ninyo, siyempre, unang-una, ang pinaka-the best na pagtitiwalaan nyo ang asawa ninyo. Ang paniwalaan nyo yung asawa lang ninyo. Kasi, yung asawa nyo ang tunay na magmamahal sa inyo. Ilan sa mga pares ang magkasintahang 68 anyos na si Mang Nestor at 68 anyos na si Aling Pablita. 24 na taon na silang nagsasama at walang anak sa isa't isa. May mga nauna na raw silang naging kapareha at nagkaroon ng anak. Pero sa huli, sila pa rin ang tila itinadhana at nagpapasalamat daw na sa wakas ay ikakasal na sila. Mas lalo pong lulubos-lubos din ko ang pagsasama sa kanya. Hindi na po kami magkakaanak, matanda na eh. Basta ang mahalaga po sa akin ay kasal na kami. Basta habang buhay, sa kanya ako. Nandun ko na unawaan na talagang mahal niya ako. Yung kasal nito. Hindi naman daw hadlang para sa magkasintahang Lester at Mary Joy na nauna silang magkaroon ng anak bago ang kasal. Sa ginanap na kasalang bayan, malaking bagay na raw na natupad ang pangarap nilang maikasal. Kasi po nalakad din po kasi yung pamilya namin. Kailangan po ng kasal talaga. Karoon din po ng assurance sa laki po namin. Sinelyuhan ng matamis na halik at malagkit na sinukmaning ipinagmamalaki sa bayan ang pag-isang dibdib ng mga Magsing Irog. At bukod sa mga regalo ng mga ninong at ninang sa bagong kasal o sabog, kung tawagin dine sa Batangas, mayroon ding electric fan at sinukmani sa halip na cake na ibinigay ng LGU sa mga bagong kasal. Kasama si Kelra Vaca, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Pinusuan ng netizens ang makeup transformation ni Kylie Padilla bilang amihan. Samantala nakatanggap ng regalo mula kay Marian Rivera si My Guardian Alien star Rafael Landicho. Narito ang report ni Hazel Alviar. Matapos kumasa ni Gabby Garcia sa makeup transformation bilang Sangre Alena, kumasa na rin sa Encantadia makeup transformation si Kylie Padilla at nagbihis bilang Hara Amihan. Umani agad ito ng million views sa iba't iba niyang social media accounts. Hinamon rin niya ang kapwa niya 2016 Sangre na sina Glyza de Castro at Sanya Lopez. Napayakap at nagpasalamat ang Sparkle Child star na si Rafael Landicho sa kanyang My Guardian Alien co-star na si Marian Rivera matapos itong bigyan ng white cap na regalo. Masaya raw siyang nakatrabaho si Marian sa serye at nice niyang muling makasama ang aktres sa iba pang mga proyekto. Matatandang unang nakatanggap si Rafael ng regalong iPad mini mula kay Marian noong kanyang karawan noong Nobyembre. Patuloy na subaybayan ang mother and son tandem sa My Guardian Alien pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Blanco pa rin sa kinaroroonan ng kaanak ang pamilya ng OFW na halos 4 na buwan nang nawawala sa Saudi Arabia. Patuloy rin ang kanilang panawagan ng tulong sa pamahalaan para sa mabilisang investigasyon. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Wala raw minuto o segundong lumilipas na hindi tinitingnan ni Cristina ang cellphone niya sa pag-asang ang mga susunod na mensaheng matatanggap ay magandang balita na tungkol sa kapatid niyang nawawala sa Dammam, Saudi Arabia. Pero ilang beses mang suliyapan, wala pa rin daw ulat sa kinaroroonan ng nakababatang kapatid na OFW na si Divina. Baka sakaling kung buhay pa talaga siya na isang araw mag-message sa amin na okay lang siya.
yun sir talaga yung naantay namin para makapahinga na rin yung aking ina. Mula nang magpunta sila sa Maynila para makibalita sa DMW at OWA, wala pa rin daw impormasyon sa kanila. Ang huling bilin sa kanila, ipinasusumite ang iba pang naging palitan ng mensahe nila kay Divina. Ginagawa daw naman nila ang kanilang kakayahanan, best nila na hanapin yung kapatid ko pero hindi daw talaga nila makita. Patuloy ang panawagan nila sa pamahalaan na tulungan sila sa investigasyon. Parang nauubos yung pag-asa namin sir habang humahaba yung panahon. Kasi kung nag-run away daw po yung kapatid ko, saan naman siya tatago ng ganong kahabang panahon, sir? Ayon sa OWA, naghihintay pa rin daw sila ng update sa migrant worker officer sa Jeddah. Ang grupo nila ang pupunta sa Narhan para sa investigasyon. Hinihintay pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang tugon ng Department of Migrant Workers o DMW sa kaso ng OFW na si Divina. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Natagpuan ang bangkay ng hindi pa nakikilalang lalaki sa gitna ng kalsada sa Batangas City. Nakatutok si Denise Abante. Nakabaluktot sa gitna ng kalsada ang bangkay ng lalaking ito nang matagpuan ng mga nagpapatrolyang barangay tanod sa boundary ng barangay Mabakong at barangay Pagkilatan pasado alas 6 ng gabi kagabi. Nakasuot ng asul na jersey, sando, dilaw na shorts at walang sapin sa paa ang biktima. Walang na-recover na ID o anumang pagkakakilanlan sa natagpo ang bangkay. Hanggang ngayon po ay ongoing pa po ang ating investigasyon dahil hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa po natin ma-identify kung sino po yung cadaver at hanggang ngayon po ay hindi pa rin po natin na matukoy kung ano po ang kanilang motibo sa paggawa po ng ating krimen. Wala pong nakakilala sa kanila. Even sa barangay Mabakong po na natagpuan ng ating cadaver ay hindi rin po nila kilala ito. Ayon sa pulisya, may tinamong malalim na sugat sa kaliwang dibdib at kaliwang balikat ang biktima. Hindi pa rin tukoy ng pulisya kung anong patalim na ginamit sa pagpaslang sa biktima. Kasalukuyang nasa isang punerarya na ngayon sa lungsod ng Batangas ang mga labi ng biktima at isinailalim na rin sa autopsy. Patuloy na gumugulong ang investigasyon sa insidente. Panawagan ng pulisya sa mga residente na maging mapagmatiyag po tayo at ipinapanawagan ko na rin po yung pagkakakilanlan po ng ating found cadaver na siya po ay male at kanyang edad po ay nag-range po ng 40 years old, medium build. At kung may kamag-anak po kayong nawawala or may hinahanap po kayo ay makipag-ugnayan po sa aming himpilan na may contact number po na 0916-429-1515 at 0998-598-5674. Tayo po ay magtulungan para sa mas mabilis po na usad. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas, araw ng Martes, June 11, makakaranas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Lipas City, Ibaan at Padre Garcia, Batangas. Magsisimula ito alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng paglilipat ng mga nakahandusay na poste at ng mga posteng apektado ng DPWH road widening projects. Sinamantala ng ilang estudyante habang bakasyon ang libreng tuli ng Lipas City Health Office. Narito ang report ni Paul Hernandez. Ngayong bakasyon, tuli season is on. May mga excited, takot at kinakabahan. Pero pumila pa rin ang ilang kabataan sa barangay Pinagkawitan sa Lipas City para magpatuli, tanda ng pagbibinata. Kasama ng mga bata ang kanilang mga magulang sa Operation Libreng Tuli ng Lipas City Health Office. Malaking bagay dahil may kamahalan din naman daw ang pagpapatuli ngayon. Yung nakatipid po, yung sa halip na babayad hindi na babayad, libre po. Hindi na magbabayad ang mga magulang. Wala na silang intindihan, libre na rin po ang gamot. Ang ano na lang nila yung paano linisin ng bata. Ayon sa medical officer na si Dr. Mark Rainier Cruz, walang pilitan sa mga bata. Karamihan naman daw sa kanila willing sumailalim sa operasyon. Basta may consent na magulang at gusto talaga ng bata, gagawin namin. Makakaiwas daw sa sakit sa bakterya na nagdudulot ng penile cancer kung natuli ang isang bata. Inirerekomendang 9 na taong gulang pa lamang daw ay dapat nang natuli ang isang bata. Basically for hygiene purposes sa ating mga ari, especially sa mga kalalakihan. Tapos yung isa pa po is prevention ng penile cancer. No, kasi pagka hindi po natanggal yung pinaka-prepuce, no, hindi na ilabas, minsan nagiging risk po siya for cancer. Para makaiwas sa impeksyon, pinaiiwas muna ang mga batang bagong tuli sa outdoor activities. Ugaliing maghugas ng kamay kung lilinisan na ang sugat sa ari. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod.
Assistant Vice President, New Business Development, Assistant Publicity Manager for Entertainment, Corporate Strategic Planning Manager, Research Manager, Assistant Research Manager, Research Analyst, Auditor, Junior Accountant, Program Administrator, Staff Assistant, at iba pang makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.